tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At nagagawa lamang ito ng mga malilinis ang puso at kaisipan at patuloy na nagtitiwala, nananalig sa amang dakila na aking pinakikilala at sa inyo'y binabadya ang kanyang mga salita. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't ang Ama hindi nagsasabi kung ikaw ay yayaman o ikay maghihirap upang hanapin mo ang iyong kapalaran. Ngunit takda niya ay batid na sapagkat ang Ama ang nagtatala ng kabuhayan. Siya rin ang nagbibigay ng takda ng sinuman. Ngunit dahil hindi pinabatid upang hanapin mo at paglingkuran mo siyang tapat at pakilala siyang ganap sa iyo at kilalaning lubos mo, wala siyang binigyan na anumang talino para pasabi sa iyo, bukas may regalo. Sapagkat ang Ama, binigay niya ang sorpresang gawa niya, ang hiwagang gawa niya, posibleng gawa niya upang pakilala niya ang kahiwagaan niya. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Sa katotohanan ay nasa ganap ang katawan. Hetsekaramaleyana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kaya't magalak magpugay ang sama, damdamin at isipan, pinagharian, ganap siya. Magaganap ito sa mga tapat na anak niya. Hatsakaramahaleyana, hetsakaramahaleyana, nekaramaneyana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Patotohanan nyo, may natutunan na nga kayo. Kayong mga bihasang magbukas ng Biblia. Patotohanan nyo, aral ko'y batid nyo na isa sa buhay nyo ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kung si Noe na ginamit mismo, sumakay ka sa daong. Nagpaluwal ng hayop, ibong taga upang mabatid kung tuyo na ang lupa. Ngunit di sinabi ng Ama, Noe, tuyo na ang lupa. Bakit tao gayon ang Ama ninyo? Upang patuloy hanapin niyo siya at patuloy kilalanin sa buhay ninyo. At mabatid niyo ang mga lilikha niya ipahalagahan at makilala niyong higit na mahalaga kayo kaysa mga nilikhang ginagamit niyo lamang, sapagkat kayo ang ginagamit ukol sa kanyang kabanalan, kaya't mas mahigit kayong mahalaga kaysa mga maya. Tao, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Hetsekaramaleyana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Kapag nagalaga kayo ng hayop, ang matyaga at masipag magturo sa aso, kahit wala siyang bibig na nakapagsasalita ng matuwid, nautusan siya't nakakakahol. Ikaw pa kaya tao? Kung tunay na may sentido, sumainyo ang kapayapaan.
Batid nawa ninyo ang katotohanan, yamang tinuturan nyo, Panginoon ko at Diyos ko. At saka ramahali yan. Nekkaramaniyahanan. Nekkaramaniyahanan. Naway wag kayong matulad sa mga ninuno nyo. Tinugtugan ng plauta, walang narinig. Wala silang nakita at nabatid, bagamat pinasilay na ang tapat at marapat. Hetche karamahalihan. Tao, gumamit ng pandakang sukat, ng maiksi ang katauhan, ng babaeng palampalampa, upang aking pakita sa inyo, wala sa pagkatao, kundi nasa aking espiritu, ang pagiging matatag at katapatan. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal, sa makatwid, kung tunay na ang espiritu ko at Ama ay sumainyo, yaon ang taglay nyo, taong mga mahal ko. Pakatandaan ninyo, ang lahat ay may hangganan, ang buhay ay may wakas. Kaya't kayo'y sinisidlan ng marapat na matutunan. Ang may pandinig ay nakarinig. Aking Ama, yamang nasambit na ang marapat sa kanila. Ikaw ang tuwirang nakarinig at nakabatid kung sinong pinagmulan ng sayo'y ininatal. At siya karamahali, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan, nekkaramaniyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan pa man o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga anak ng Ama, magnilay at magkulay, magtanto ng tuwiran, alalahanin niyong siya ay buhay. Puso niyo'y ilagak niyo sa kanya natutok. Isipan niyo'y maging mga aral niyang may katapat. Halina kayo mga magnilay at magkulay, magtanto ng tuwiran sa aking itinatan. Pagnilayan niyo ang inyong buhay, kaganapan, sinong may pagnanasang maghirap sa kabuhayan. Sino ang may pagnanasang magkaroon? Sino ang gugusto sa hirap na? Sino ang gugusto na siya ay masaktan? Asang magbitbit ng di niya kaya, wala ni isang katauhan. Yan ang sa aking luluwal, kaya't ang sa inyo'y nagdadala. Iran ang di ninyo nakikita kapag nakakaya ninyo mga kaya't purihin nyo Diyos amang mahal. Halina o mga minamahal,
buhay ay kamta. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Hatchakaramahalayan. Ay, purihin. Chapter ng Valenzuela. Purihin po. Ba nagkapares ang kulay ng uniform? Salamat, salamat. Kagalak-galak ang pagtitibay ninyo. Katuwa-tuwa ang pagtalim at pagsunod nyo. Pahalagahan ninyo, mga namumuno, ang kaloob sa inyong iyan. Ginagampanan ninyo sa kabila man ng hirap. Hindi ko sinasabi ito para ako itularan ninyo o ano man. Kung di ko magagawa nyo nga, di magtulad-tulad na lang tayo. Di mas maganda, di ba ga? Hindi parot. Para pagsikapan ninyo at pagnilayan ninyo, sino ba makikinabang? Iba yung kalooban ninyo, kayong masisiyahan, kayong magagalak. Wala ako doon sa inyo, di kayo lang masaya. Ngunit pati Ama masaya, pati ako, kung sama-samang masaya kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya pawang katotohanan, nawa, tingnan natin kung sinong matibay sa takbuhan, ano? Ang paglilingkod sa kabanalan, hambing sa takbuhan yan. May kulelat, may nauna, may susunod. Ngunit, sabing, kulelat, anak pa rin ng Ama. Ang kasunod, anak pa rin ng Ama. Ang mahalaga, maging tapat ang bawat isa. Buhay ba ang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may gagawa ang Ama. Kahanga-hanga kayong mga nagsikap, kahanga-hanga kayong mga nagpundasyon, nagtatag ng chapter. Magagawa ang Ama. Alam kong pagkat winika niya, manig ka na bawat araw. Ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo
Ay, buhay po ang Ama. Kailangan tatlong sako, no? Purihin, purihin, purihin ang Ama, dakilang walang kapantay, magpakailanman. Alam niyo po, ganyan pala ang maglingkod sa Panginoon, ano? Habang pinagsisigawan mo siya, nararamdaman mo siya, subalit marami kang pinagdaraanan. Ngunit salamat, salamat sa Panginoon, naway patuloy pong ipagkaloob sa atin ang tunay na damdamin na mula sa Kanya. Tunay na, alam niyo po, sabi ko nga, pagluwal ko dito, naway siya nang maghari at mangusap, huwag ang bilang tawa ko. Sapagkat sa katotohanan lang po, pag pinairal mo yung pagkatawa, hindi ka na talaga maglilingkod eh. Totoo po ba yun? O sige po, kayo ba? Masipag ka kayong maglingkod? Ano? Kayo po, masipag kayong maglingkod? Salamat, masisipag kayo. Kayo, masisipag kayong maglingkod? Salamat, masisipag kayo. Kayo po, masisipag ba kayong... Ay, salamat, masisipag pala kayo talaga. Ako po, tinatamad eh. Buhay po ba ang Diyos? Ay, sabi nga, pag ika'y taga-akay, hindi ka pwedeng bulag. Pag tagapagpatatag ka ng kapwa mo, hindi pwedeng ikaw ang... Kaya makapagtatanong ka sa Panginoon eh, bakit ganon? Nagbibigay ka ng katatagan sa kapwa mo, bakit ikaw naman, mga pinagdaraanan mo? Bakit ganon? Ginagawa mo yung ganyan sa kapwa mo, bakit yung ganti naman, ganon? Diba? Masasabi mo yan, pero salamat sa Panginoon, nandun yung matibay na pangungusap na anak, sadyang ganyan ang tao, sadyang ganyan ang mundo. Kaya't kapag ang pagkatao ang pinanaig, wala. Wala po. Kaya sa inyo pong lahat, naway maramdaman ninyo ang tuwirang galak mula sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng kanyang kadakilaan, kanyang kahiwagaan, ng kanyang pagmamahal. Patnubayan po kayong ganap. May tanong po ba kayo? Mga lagad, masarap bang maglingkod? Gusto pa ba ninyo ng alagad? Gusto pa ninyong alagad kayo? Gusto pa ninyong maging alagad? Kayo, gusto pa ninyong maging alagad? Mga kaps, gusto pa ba ninyong mga kaps? Ay, mga kaps, mga lingkod, mga alagad. Napakabuti ng Diyos. Kung hindi po sa kanyang kabutihan, kung hindi sa kanyang kadakilan, kumusta ka na anak? Nararamdaman mo ba kabutihan ng Diyos? Nakikilala mo ba siya? May mabilis pagbigyan ano? Kasi nga po ganito lang yan eh. Kung minsan mas mabuti pa yung hindi nagsasabing, yung bang walang maraming sinasabi, pero yung puso niya talagang, halimbawa, hindi mo sinasabing ikay mananampalataya, ikay matibay sa pananalig, pero yung puso mo, nakikita ng Ama talagang tapat ka sa Kanya. Mas maganda po pala yun. Opo. Kaya kayo, gawin niyo pong marapat na sa puso magmula. Sa puso magmula ang pagsambahuwag. Paano po ba yun? Ano po ba ibig sabihin ng sa puso, wag sa nguso? Ha? O, ika. Kalupa mo. No ka rin ka sumamba, kay puso, kay nguso. Salamat, kay puso.
Nako, nagpapapalit na yan. Ang mahalaga, walang nasaktan. Oh, ang mahalaga. Yung silya kasi mapapalitan eh. Yung puwit eh, baka masaktan. Ano po? Minsan mayroong halimbawa, nakabasag yung anak ng pinggan, ano? Pinukpok pa. Walang yakay ka. Ba't nakabasag ka ng pinggan? Eh, yung pinggan na papalitan. Pero yung sakit na pinukpok mo sa anak mo, eh, naku po. Eh, kung may namuo pang dugo yun, eh, napinsala pa yung anak mo dahil sa pinggan. Ba't po kaya gano'ng ugali ng tao, no? Sa kabiglaanan daw, eh, kami, bigla ko, eh. Ano pang mangyayari doon? Nabigla ka, nasaktan mo na. Ano? At yan ang inaalis ng Panginoon. Yung ugaling hindi tama. Yung bang katwiran na bigla. Alam niyo po, kapag nasa Panginoon ka na, yung mga salitang pabigla-bigla, hindi mo na ginagawa yan. Wala na yan. Ay, napunit yung damit, nakawit. Nako, nagmura. Ang damit mapapalitan. Pero yung minura mo yung nakasira noon, eh tulog na, naririnig pa yung minura mo sa kanya, eh para kasakit noon. Tama po ba? At yan ang pinapatay ng Panginoon. Napanis yung ulam, hindi na ilagay sa rep. Magngangawa mula pagkagising hanggang sa ano yung magulang. Ang ulam napapalitan. Pero yung nakakasakit ng kalooban eh hindi. Naintindihan niyo po ba ibig sabihin ng Panginoon? Oh, na-flat yung sasakyan. Minura eh yung Oh, ang gulong napapalitan. Subalit, yung galit at masasakit na salita, hindi na mababawi yun. Tama po ba? Kaya, yan ang binabago ng Panginoon sa isip ng tao, sa ugaling tao. Pinahiram. Pagkatapos, minura. Pinahiram kita, Eka. Tapos, Eka, ginasgas mo. Eh, sana hindi mo na pinahiram. Ganon. Katotohanan ay hindi kayang tanggapin. Ngunit yan, kung pagninilayan ay yan ang totoo. Kaya, pag hindi makaabot ang isip ng tao sa maganda at mabuting pangaral, sigurado, sino nakasanib? Sino nasa kanya? Kapag ang mabuti ay ginagawang masama, sinong nasa kanya? Eh kung nasa mabuti ka ba naman pag-iisip, sana naunawaan mo yon. Tama po ba? Ibinibigay lang naman sa iyo ang tamang pamamaraan para hindi ka nag-iinit ang ulo, para hindi ka nagtataas ang presyon, para hindi sumasakit ang iyong dibdib. Huwag kang mahirapan. O sige po, kung halimbawa ba'y laging galit, galit ng galit, sino nahirapan? Yung kinagagalitan o nagagalit? Eh kung yung kinagagalitan mo'y wala pang isip, lalo kang gagalitin, patay kang bata ka. Hindi po. Pag nilayan po ninyo, hindi po ba may taong walang pakialam kahit mamatay ka? Eh kung ang natagpuan mo'y ganon, dahil sa galit mo, ano, kung mamatay ka, ano pakialam ko sa'yo? Wala na. Kawawa ka. Kaya, dapat ang tao'y nagninilay. Mayroon taong habang kinagagalitan mo, lalo kang inaasar. Eh, ano ba kung mamatay ka, ano bang pakialam ko sa'yo, sabi pa nila. Sapagkat wala ngang malasakit sa'yo, di po ba? Ngunit ang Diyos, ang Ama, dahil may malasakit sa'yo, ayaw niya yung nakapipinsala sa iyo. Ayaw niya yung nag-iisip ka ng masama, ayaw niya yung nagdaramdam ang puso mo, sapagkat nakapipinsala sa iyo. Ayaw niyong natatakot ka, nag-aalala, nababahala ka, sapagkat nakapipinsala yun sa iyo. Sapagkat ang patag ng kaisipan at patag na kalooban ay nagbibigay galak at nagpapalakas ng katawan. Subukan po ninyong mag-alala, mag-isip
kung hindi man lambot kayo. Kung hindi mawalan kayo ng resistensya. Sapagkat sa kakaisip nyo, nawawala kayo sa resistensya. At hindi mo naman mapipigilang mag-isip kapag nasa pagkatao ka. Kaya ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang siya ang magpigil sa sarili mo. Upang siyang magtimpi sa sarili mo. Upang siyang kumontrol sa sarili mo bilang tao na mahina sa bagay na mahina ka. Saan ka ba mahina? Kapag nakakita ka ng hindi mo gusto, nag-iinit ang ulo mo. Kapag may narinig ka hindi mo gusto, nagdaramdam ang puso mo. Diyan kumikilos ang Espiritu na tinanggap ng tao na mula sa Ama. Yaong kung saan ka mahina, doon ka pinalalakas. Kaya, kung nasa sa iyong Espiritu ng liwanag, kokontrahin yan at hindi mananaig, mangingibabaw sa iyong pagkatao. Kaya hindi ka matatalo. Nandyan pa rin yung pagtitimpi mong, alam mo nakakagalit na, subalit nakokontrol mo sarili mo, natitimpi mo, hindi ka magalit. Magtataka ka ngayon sa sarili mo, nakakagalit na, ba't di ka pa nagagalit? Kaya sasabihin sa'yo ng kapwa mo, ikaw yun, ako hindi ko kaya yun. Sinong talo? Yung nakakakaya nun o yung hindi nakakakaya? Tandaan po ninyo, laging talo yung nangangatwirang, ikaw yun, ako'y hindi ganon. Sapagkat kung kilala mo ang Ama, tanggap mo ang Ama, ikaw din ganon ka rin. Buhay ba ang Ama? Sabi nga at wika nga ng Espiritu, anak, sinong maglalahad nito? Sinong magtutuwid nito? Sinong mangungusap ng ganito? Kung ang tao'y ugaling gayon. Kaya ako nasasabi ito dahil ito ang totoo at ito ang tama. Ito ang aking Espiritu, ang liwanag, ang katotohanan. Kaya binibigay sa inyong liwanag at katotohanan upang kayong mga malalabo ang kaisipan, magliwanag. Kayong mga madidilim ang isipan, magliwanag. Kayong magugulong isipan, pumayapa. Kayong mga litong-lito, mapanatag. At yan ang Espiritu ng Ama at ng Anak. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, o sige, halimbawa, na-stroke ka na. Hindi ka na normal ang pagkatao kahit gumaling ka na. Ngayon, ang kakatwira naman bilang tao, pagpapasensya nyo na ako, pagpapaumanhinyan nyo na ako kasi nagkasakit ako Hindi pala totoo yan. Hindi pala totoo yan. Mga minamahal ko, papakliin ko ngayon ito. Hindi pala totoo yan. Kapag pala ang nasa isip at damdamin mo yung Diyos, hindi totoo yung nagkasakit kasi ako, kaya mainitin ang ulo ko Taglay kasi ng gamot. Mas malamang pa bang makapangyarihan ng gamot na yan kaysa sa Espiritu ng Ama? Kaya kapag ang Espiritu ng Ama ang nasa sa iyo, hindi totoong kasi ka dahil sa gamot Sapagkat yun ay dilim. Kaya ang liwanag ay papasok sa iyo dahil yun ang totoong nasa Espiritu ng Ama ka. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi katwiran, may sakit kasi ako ano kung may sakit ka? Kung malinis ang isip mo at malinis ang puso mo, tanggap mo pa rin yung mali ka. Hindi ka katwiran mo, unawain niyo ako, may sakit ako. Aba, hindi pwede yon. Kaya dapat yung nag-aalaga at inaalagaan kapwa may Espiritu ng Ama. Sapagkat kung ang inaalagaan lang ang may Espiritu at yung nag-aalaga ay wala, sigurado, magkakagalit ito. Kapag ang nag-aalaga at inaalagaan ay wala, sigurado. Kaya kailangan pareha sila upang yung nahihirapan at may sakit, pareha silang nakapagtitimpi, pareha silang nag-uunawaan. Kaya kung minsan ang nangyayari kung sino nag-aalaga, siyang namatay, natiraang, kawawa ka. Halimbawa, na-stroke kay naalagaan ka ng mga, yung nag-aalaga sa'yo, namatay. Sino pa magtsatsaga sa'yo? De sarili mo, gulong mo sarili mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Namatay sa galit sa'yo. Namatay sa pagkainis sa'yo. Namatay sa pagngingit-ngit sa'yo. Nauna pa sa'yo.
O sige ngayon, galitin mo sarili mo, hindi ikaw rin magpakamatay na. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Hindi po ako nagbibiro. Suriin nyo lang kung ito'y biro. Suriin nyo lamang kung ito'y pagbibiro. Ito'y pawang katotohanan. Kaya, magmamainit ng ulo mo, halimbawa, mahirap ang buhay mo. Bakit? Sino may kasalanan sa hirap ng buhay mo? Kasalanan ba ng kapwa mo yan? Anong kinalaman sa kapwa mo? Ng kapwa mo? Kaya magpasalamat ka kung may dumadamay sa'yo. Magpasalamat ka kung dinadamayan ka. Makiisa ka sa pagdamay sa kapwa mong dumadamay sa'yo. Hindi yung matarik ka pa. Mataas ka pa. Tama baga? Sapagkat magpasalamat ka kung walang may takot sa Diyos, kung walang may takot sa Ama, kung walang pinag-arian ng banal na Espiritu, walang tutulong sa'yo. Sapagkat sinong magsasakripisyo dahil lamang sa wala namang pakinabang? Kaya't kung ikay di mamayan, higit kang magsakripisyo. Huwag kang papetik-petik. Isip-isip. Anong mangyayari sa pag-iisip? Lumapit ka sa Ama. Maniklod ka sa Kanya, magpakababa ka sa Kanya upang tulungan ka. Hindi yung isip ka ng isip. Hindi ako makatulog, hindi ako makatulog. Bakit? Yung tumulong sa'yo, hindi rin makatulog. Dahil sa pag-aalala, hindi naman niya problema yon. Mamahal, ganyan lang ang buhay dito sa lupa. Ang buhay dito sa lupa, isang tuso at isang natuso. Isang manloloko at isang mabuti at isang mabait at ganyan lang ang buhay. Ngunit, kung tunay kang may takot sa Ama, ikaw na yung piliin mo, yung mabuti. Yung tinuso ka at hindi ka ang manunuso. Yung niloko ka at hindi ka ang manloloko. Yung mabait ka, hindi ka ang masama. Buhay ba nga ma? Sapagkat siguradong sigurado, may kalalagyan ang mga masasamaang gawa. May kalalagyan din ang mabubuting gawa. Doon na sa mabuting kalalagyan kaysa sa samang kinalagyan. Buhay ba nga ma? Mga mahal, hindi ganang maunawa ninyo ang mga sinasambit kong ito. Kung ganang pag-iisip tao kayo at pagkataong ang damdamin nyo. Ngunit maunawaan nyo ang lahat ng tinuturan ko kung nasa espiritu kayo ng katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat wala ako, nais at layon sa inyong mapahamak kayo, kundi ang layon at nasa ko, lahat kayo'y magliwanag ang buhay. May ligtas at kamtinang katotohanan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa mag-asawa, kung ang isa'y mahina, dapat ang isa'y nagpapalakas. Ngunit kung pareha silang mahina, pareha silang babagsak. Kaya't nagbibit-bitan ang mag-asawang nagmamahalan. Hindi nagbabagsakan. Ngayon, kung ayaw ng lalaki, di ikaw ng babae, magpakatibay ka. Kung ayaw ng babae, ikaw lalaki. Yan ang pawang katotohanan. Mas mainam kung kapwa kayong dalawa, sapagkat kapwa ninyo madarama ang Ama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naisambit mo na Ama ang marapat sa kanila. Matigim ng pangunawa ang sayo'y tumanggap. Makilalang lubos ang iyong mga salita at magbigay liwanag ng diwa. Isadsad mo silang lahat sa lakbayin sa buhay ng may katagumpayan, kasiya at kagalakan mula sa iyong paghaharing walang hanggan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May gawain. Parang gabi na ano po. Gabi na po ba? Sabi nga, kahit madilim ang panahon, kung maliwanag ang isip mo, makikita mo pa rin ang kadakilaan ng Diyos. Tama po ba? Alam niyo po, napakahirap
Mapakahirap ipagsigawan ng kadakilaan ng Ama, kaya kung ako lamang, hindi ko po lalakas loobin na gawin ito. Kaya salamat sa Panginoon sa binibigay niya at binabahagi niyang ito para matupad ko at makatalima ko. Naway kayo rin upang makamtan nyo ang nararamdaman ko, upang maunawaan nyo ang naunawaan ko, upang matanggap nyo ang natatanggap ko, upang kayo rin ay makaunawang ganap ukol sa Kanya. Pagpalain tayong lahat. Tayo na po, may gawain pa mamaya.